ano ang mga uri ng scam na pwede nating matanggap o makasalamuha at paano natin ito maiiwasan? Sino ang madalas na nabibiktima at bakit? Unang-una, ano muna ang scam? Ang scam ay isang uri ng panloloko kung saan gagawa o magpapakilala sila na isang pagkakatiwalaang kaibigan o kumpanya para makuha ang personal o pinansyal na impormasyon para manakawan ka. Ang madalas na nabibiktima ng mga scammer ngayong panahon ay ang mga taong hindi masyadong gamay or marunong sa pasikot-sikot ng social media at madalas ay mga matatanda o ang mga gusto magkapera. Ayon sa Cyber Helpline 2025, ang mga nag-eedad 55 taong gulang pataas ang madalas na target or biktima ng mga scammer dahil sila ay hindi masyadong techie o tawagin na nating mga boomers at sila ang madalas na madaling maloko. Kung gayon, kinakailangan natin silang turuan, gabayan kung ano-ano ang mga uri ng scam at kung paano nila ito maiiwasan. Hinggil sa Consumer Financial Protection Bureau 2024, may iba't ibang uri ng scam. Meron sa online shopping, investment or loan, impersonation or phishing, lotto or lottery, online dating at iba pa. Isa-isahin natin. Una, ang online shopping scam. Ito yung mga fake stores, advertisement, or delivery alerts. Ang mga presyo ay sobrang mura na. Hindi nakapani-paniwala para maengganyo ang mga mamimili at bilhin ang kanilang produkto. Madalas, ang pag-scam nila ay gamit ang mga madali ang bayad, gamit ang credit cards para makuha ang personal informasyon ng kanilang bibiktimahin. Ikalawa ay yung investment at loan scam. Madalas ang nasa-scam dito ay may utang o di kaya mga taong gustong mag-invest online at gustong lumaki agad ang tubo ng pera nila. Ikatatlo ay ang tinatawag natin phishing or impersonation scam. Ito yung nagpapanggap sa text or tawag na empleyado ng sanggunian ng gobyerno. Isang malapit na kakilala or di kaya kumpanya para makuha ang mga personal na impormasyon, lalong-lalo na ang detalye ng bank. Ika-apat ay lottery scam or prize scam. Ito yung magte-text or magko-call sa iyo na nanalo ka sa loto at para makuha or maklaim mo ang napanalunan, kailangan mong magbayad ng fee, online at tax. Ikalima at panghuli ay ang online dating scam or romance scam. Ito yung magpapanggap sila na mahal ka nila or in love sila sa'yo. Kukunin ang tiwala mo at pagkatapos ay hihingi ng pera, uutang ng pera o hihingi ng access ng bangko mo. Marami pa ang pwedeng gawin ng mga scammers at marami pa silang paraan para mang-scam. Pero ito ay iilan lamang sa mga paalala o payo sa inyo lalong-lalo na sa mga taong hindi masyadong alam ang takbo ng teknolohiya kung paano iwasan ang mga scammers at para hindi maloko. Una, huwag magbukas ng mga email mula sa mga hindi kilalang tao. Kung hindi ka sigurado kung ang isang email ay totoo, kontakin ang nagpadala sa ibang paraan tulad ng pagtawag sa telepono, sa halip ng pumindot ng mga link. Sa nangyari kay Queen Teresa, mas makabubuting magtanong muna ng mabusisi sa tumatawag bago magtiwala. Siguraduhin ang mga impormasyon ay maaasahan at laging tatandaan na ang mga bangko ay hindi humihingi ng kahit anumang OTP, password, or PIN ng bank account. Alamin ang tungkol sa mga karaniwang scams sa pamamagitan ng pagbisita sa mga pinagkakatiwalaang website tulad ng CISA. Ang pagkakaroon ng kamalayan sa mga bagong banta ay tumutulong sa inyo na maiwasan ang mga ito. Nanatiling updated ang mga app at antivirus program upang harangan ang mga hack. Mag-install o mag-download ng mga tool tulad ng firewall upang protektahan ang iyong mga device. Ang mga lumang software ay madaling mapasok ng mga hack. I-on ang otomatikong pag-update para sa iyong telepono, computer at mga app. Maging maaga para sa kaligtasan ng lahat.